martir. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumayo. Upang tayo dapat magdiwang sa minsan ito, ay natin magkasal at mapagkukulang sa panahon na hindi natin pininigan ang katutuhanan. Panginoon, gawaan ng Panginoon. Panginoon, kawan. Sa panahon din tayo alipin sa mga mundong bagay. Kristo, gawaan mo. Kristo, kawan. Sa panahon ating pagkarasan, ating mga kapatid na naligaw ng hanggang sa iyong baliloob sa ating Panginoon. Panginoon, gawaan mo. Panginoon, kawan. Kawan tayo ng Diyos, patawarin tayo ng kasalanan at salita niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming mga pangyarihan, kami pinapaligiran mo ang pinagtutuglihan ng dakilang panindigan sa pananampalataya ng mga martir na sinasama si Lino at San Pedro. Sa pagtulad namin sa kanila, kami naway mapalapit sa iyo. Pakundangan sa kanilang pagdalangin, kami naway kalugan mo sa pamamagitan ng Espiritu kasama ng Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo naman ang nabos sa mga dahil ng bulubundukin ng Dalawang hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong pinangalaman at tinanong. Tinatapan niyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo. Hindi po, tugon nila. Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, saan kayo naging gagal? Tanong niya. Sabi niya ni Juan, Anila. Sinabi ni Pablo, ang biglang ni Juan ay talaga ng pagsisisi. Sinabi nila sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatungkagan kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaniniwala sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pangalangin, at ang mga namumuhay tumakas sa kanyang piling. Kung paano niya ang ulan tinatamay noong hangin, gayon sila itatamoy, gayon sila papaalisin. At kung paano niya ang pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galawin ay di mariri. Awitan ang Panginoon, purihin ang karangalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulad sa galak ng mga bayan. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahangin upang sila ay nalulungkot. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsipero po lahat at aking bigyan galang ang mabuting balita. Alleluia, Alleluia.
Kayo kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon sinabi ng mga alagad kay Jesus, ngayon po'y tumilan na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinaga. Alam na namin bakit hindi ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin inuman. Dahil dito naniwala kami kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, naniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na magkawatak-watak kayo, magkaroon-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Dahil kayo hindi ako nakiisa sa pagkakasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pagkipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong mundo. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na, Panginoon Jesus. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan ay already conquered the world. Ano ba yung word na tagumpayan? Word is slave of sin. Naalitin siya sa kasalanan. Kaya ang consequence sa is that inakaro ng Jesus ang kamatayan. Good morning, ladies and gentlemen. Please subscribe my YouTube channel, Cap TV. Thank you and God bless.